Madalas na problema to ng mga SkyDrive user, yung preno nila sa likod. I-share ko sa inyo ngayon kung paano natin gagawin ng paraan. What's up mga kabakal, nandito na naman tayo sa Coran Works at kakaibang diskarte ang ipapakita ko sa inyo ngayon. So kung mapapansin nyo, sa likod ko, yung SkyDrive natin, marami ding namumblema dito kung paano nila pakapitin yung preno nila sa likod. So yun ang madalas na pinoproblema ng mga SkyDrive user. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano natin pakapitin yung preno sa likod ng SkyDrive natin, sa likuran. Binaklas ko na yung gulong natin, ayan. Madalas kasi problema natin, yung malalim na yung siyempre pag nagkaedad yung motor natin, lalalim yung pinaka-hub niya. Wala tayong alam sa mga motor, pero may sarili tayong diskarte at isi-share ko rin sa inyo para kayong magpupunta ng mekaniko para lang ipagawa yung preno nyo. Ang una, linisin natin. Ito mamaya, sasabunin natin ito mamaya. Kailangan malinis siya para kumapit kasi yung mga napudpud kasi dito, napupunta dun sa hub niya, kaya minsan hindi kumakapit. So mamaya, sasabunin natin yan, linisin natin, sisiguraduhin natin malinis yan bago natin ibalik. Pangalawa, yung pinaka main problem talaga. So kung mapapansin nyo, kung familiar sa inyo to, ito yung iniipit ng preno. Dito. Yan. Ayan. Yan yung umiipit dyan. So pagka prinino natin, pagka pinisil natin yung preno niya, ito yung umiikot. Umaangat siya para bumuka to. Ngayon, ang problema dito, bumibilog din to. Kung mapapansin nyo, yung iba tinatalian nila ng alambre, pinapaikutan nila ng alambre. So, pwede rin naman yon, pero kung meron naman tayong mga welding, mga gamit, bibuild up pa natin to. Ito. Bibuild up pa natin tong gilid-gilid nito. Para lumapad siya. Kasi hahabulin natin yung, hindi ko alam kung anong eksaktong tawag nito kasi sabi ko nga sa inyo, wala naman tayong alam sa mga pagdating sa mga ganitong motor, pero madidiskartehan natin at ito yung isi-share ko sa inyo. Kahit nakatudubo ka na yan, pag malalim na yung pinaka-bahay ng preno na to, hindi na siya aabot. Kahit nakatayo na siyang ganun. Kahit nakaganyan na. Ayan. Ngayon, bibuild up pa natin yan, iangat natin siya. Kahit mga 2 mm. Yun. Para siguradong kapit na. So, build up pa natin. So, ayan. Ayan o. Ayan. So, nabuild up na natin kabilaan. Asahin lang natin ng konti yan para pumantay. Ayan o. Ayan, nahasa na natin konti. Ayan. Okay. Yan. Yan yung tsura niya. Sigurado kakapit na to. So, hugasan muna natin yun. At bago natin ibalik. Eh, nabalik na natin yung yung gulong. So, susubukan natin ngayon kung kumakapit yung preno niya. At masubukan natin tong
preno natin ngayon kung makapit. Ay. Ayan. At yung harap pala, nagpalit na rin tayo ng brake pad. Kasi, ano na, kumakaskas na yung bakal, ubos na pala. Yan, lulusong, bababa tayo dyan sa rampa. Gamitin nating preno, yung likod lang. Tingnan natin. Uy! Sobrang lakas naman talaga, oh. Oh, kita nyo na mga idol, oh. Oh, yung likod na preno lang yan, oh. Hindi tayo gumagamit ng preno sa harap. Ayan, oh. Kita nyo naman kung gaano kalakas yung preno natin sa likod, oh. Di ba? At dati kasi yung lugar namin, ano to, pababa yung lugar namin. Kaya pag kunyari, nakaganyan ako, nakaharap ako doon, yan, aatras yan dapat pag walang kapit yung preno sa likod, ayan, oh. Pero ngayon, okay na yung preno natin. Yan, sa harap naman, dahil nagpalit din tayo ng brake pad, yan, medyo mahina pa, hindi pa siguro nakababa yung langis niya. Pero, ayan. Pero okay na rin, oh. Yan. Diba? Ganun kalakas yung preno natin, oh. Akyat muna tayo. Yun. Lakas kumapit. Okay, baba tayo. Oh, kapit na kapit. Grabe. Yan, yung likod lang na preno ginamit natin dyan. So, nagawa natin yung yung diskarte. Yun, hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat. Okay na yung motor natin. Malakas tayong preno.